Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa pinakamatapang na pahayag tungkol kay XRP. Ayon po kay XRP Dragon, isang kilalang enthusiast, ang sinasabi niyang 5,841,800% price rally ni XRP ay hindi lamang posible, kundi inevitable o hindi po maiiwasan. Ito ay isang pananaw na sumasalungat sa traditional na valuation models at naglalagay kay XRP sa sentro ng global shift kung paano gumagalaw at binibigyang halaga ang pera. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ano po ang ibig sabihin ng bagong pananaw na ito? Sabi po rito, the debate surrounding XRP's long-term value has resurfaced with bold claims challenging the conventional assumptions applied to digital assets. XRP enthusiast known as XRP Dragon shared a perspective that places XRP at the center of a global shift in how money is valued and moved. Ayan, ang ibig pong sabihin niyan ay bumalik ang debate tungkol sa long-term value ni XRP dahil sa matapang na pahayag ni XRP Dragon. Sa kanyang pananaw, hindi dapat ilagay sa XRP sa parehong sukatan na ginagamit sa iba pang digital assets. Bagkos, siya ay nasa gitna ng isang napakalaking pagbabago kung paano po binibigyang halaga at pinapadaloy ang pera sa buong mundo. Kung magkatotoo ang kanyang punto, ang presyo po ng XRP ay posibleng umangat sa antas na hindi pa natin nakita sa kasaysayan ng crypto. Bakit hindi po sapat ang traditional valuation models? Sabi po rito, rather than applying traditional valuation models, the argument suggests that XRP should be measured against the framework of a new digital financial system, one that fundamentally changes how capital flows across borders. Ayon po sa pananaw na ito, ang paggamit ng traditional valuation models gaya ng market capitalization ay hindi na sapat para sukatin si XRP. Ang mas tamang paraan ay ilagay siya sa balangkas ng bagong digital financial system na ginagalawan ng blockchain at cross-border payments. Kapag nangyari ito, si XRP ay maaaring maging core asset na magpapatakbo ng global liquidity. Ang epekto nito ay maaaring magdala ng napakalaking demand at tuloy-tuloy na price appreciation. Ano po ba ang ibig sabihin ng old world math? The central point of XRP's Dragon's statement is that many critics dismiss the possibility of XRP reaching extreme valuations such as $170,000 per token because they rely on what he describes as old world math. This refers to models such as market capitalization, which are widely used to determine the potential growth of an asset. Ayan, tinawag po ni XRP Dragon ang traditional na pamamaraan ng pagtansya sa presyo bilang old world math. Dito pumapasok ang mga models tulad po ng market capitalization na ginagamit para hulaan ang growth ng isang asset. Para sa kanya, hindi ito angkop sa mundo ngayon kung saan ang digital assets ay bahagi na ng financial infrastructure. Kaya kung susukatin natin sa XRP gamit ang luma at limitadong modelo, hindi natin makikita ang kanyang tunay na potensyal. Bakit naman po kakaiba ang papel ng XRP bilang bridge asset? Sabi po rito, according to his view, these methods are no longer appropriate in an era where digital assets are becoming integrated into the financial infrastructure of banks, governments, and institutions. XRP, designed as a bridge asset, is seen as uniquely positioned to play a role in this transformation. Sa kanyang paniniwala, ang mga lumang methods ay hindi na po akma dahil ang digital assets ngayon ay integrated na sa sistema ng banks,
governments at saka institutions. Dito pumapasok sa XRP bilang bridge asset na idinisenyo para mag-link ng iba't ibang currencies at financial systems. Dahil dito, may natatangi po siyang papel sa global transformation. Kung mas maraming bansa at institution ang gagamit sa kanya bilang tulay or bridge, siguradong tataas ang demand at makakaapekto po ito sa kanyang presyo ng malaki. Ano naman po ang ipinapakitang halimbawa ng early internet? Sabi rito, alongside the post, a video was included featuring a woman who expanded on the reasoning behind this outlook. She began by drawing a comparison to the early internet era, pointing out that it would have been illogical to measure the potential of the internet using outdated tools such as a phone book. Sa kasamang video ay ipinaliwanag ng isang babae ang ideya gamit po ang halimbawa ng early internet. Sinabi niya na noong panahon ng internet boom, walang saysay kung susukatin ang potensyal ng internet gamit ang phone book dahil hindi iyon tugma sa bagong technology. Ganoon din daw ang nangyayari ngayon sa digital finance. Kung gagamit tayo ng lumang sukatan, hindi natin mauunawaan ang lawak ng potensyal ng blockchain at ng XRP. Ano po ang problema ng market capitalization sa digital era? Sabi po rito, she explained that the same logic applies to today's financial landscape. Current methods, such as a market capitalization, stem from the paper money era, and she argued that they do not capture the true scope of a digital economy. Ipinaliwanag po niya na ang market capitalization at iba pang traditional na sukatan or metrics ay galing pa sa panahon ng paper money. Hindi nito kayang ipakita ang tunay na saklaw ng isang digital economy. Dahil digital na ang galaw ng pera ngayon, mas malaki ang espasyo para kay XRP na maging mahalagang asset. Kapag hindi na sapat ang market cap bilang basihan, maaaring lumampas sa XRP sa mga expectations at tuloy-tuloy na umakyat ang presyo. Paano naman po nakikita ang papel na XRP sa digital rails? Sabi rito, according to her explanation, money is now moving into a system of digital rails where banks and even entire countries will rely on blockchain-powered solutions. In this vision, XRP is the key connector, bridging different assets and systems into a single interoperable network. Sa kanyang paliwanag, ang pera ngayon ay lumilipat na sa digital rails kung saan pati mga bangko at buong bansa ay umaasa sa blockchain solutions. Sa vision na ito, si XRP ang magsisilbing key connector na magbubuklod sa iba't ibang assets at financial systems sa isang interoperable network. Kung mangyari po ito, si XRP ay magiging sentro ng global financial system. Ang epekto po sa market price ay maaaring magdulot ng tuloy-tuloy na pagtaas dahil magiging indispensable po siya sa digital economy. Bakit naman po sinasabing inevitable ang $170,000 na target? Sabi po rito, both XRP Dragon's post and the accompanying video conclude with the idea that XRP reaching $170,000 is not only possible but inevitable within this framework. Parehong dumating sa conclusion sa XRP Dragon at ang video na ang presyo ng XRP ay hindi lang posibleng umabot sa $170,000 kundi inevitable ito. Ibig sabihin, kung magpapatuloy po ang transition ng global finance patungo sa digital system, darating ang panahon na natural na tataas ang value ng XRP sa antas na ito. Para sa market, ito ay isang napakalaking bullish signal na nagpapakita ng long-term growth potential. Ano naman po ang dahilan sa likod ng inevitability na ito? Sabi rito, the reasoning is that as global financial infrastructure transitions to digital formats, the demand for a bridge asset
could grow beyond the limits of traditional valuation metrics. Those who claim such a valuation is impossible are attempting to measure the future with tools designed for the past. Ang dahilan kung bakit inevitable ito ay dahil habang lumilipat ang buong financial infrastructure sa digital, tataas din ang demand para sa isang bridge asset. At si XRP ang pinaka nakahandang gumanap sa papel na yan. Ang mga taong nagsasabing imposibleng maabot ang $170,000 ay gumagamit lamang ng lumang tools na hindi po akma sa bagong digital era. Kapag naging realidad ang digital rails, siguradong tataas ng husto ang presyo ng XRP lampas sa kaya ng traditional models. At bilang panghuli, ay ito naman po ang aking opinyon tungkol dito. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ang ideya ng 5,841,800% rally ay tila sobrang taas at mahirap paniwalaan. Pero kung susuriin po natin ang punto ni XRP Dragon, makikita po natin na may logic sa kanyang sinasabi. Ang paglipat ng global finance sa digital rails at ang natatanging papel na XRP bilang bridge asset ay malinaw na nagbibigay ng advantage sa kanya. Ang tanong na lang ay gaano po kabilis mangyayari ang transition na ito? Kung totoo ngang inevitable, mas magandang bantayan natin sa XRP dahil posibleng ito ang maging pinakamalaking galaw sa kasaysayan ng crypto market. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa panunood.